sa atin naman pong pinakaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Okay, nandito po ngayon si Mr. Frederick Barnedo para ireklamo. Yung anak. Sorry, meron palang minor. May minor, wag na lang si nanay kasi bawal, may bata pala. Oo. Sige. Bigyan mo ng upuan dyan si nanay sa tabi. Sa tabi na lang siguro. Sige. Okay, andito idol si Mr. Frederick Barnedo para ireklamo niya yung pulis na siya ay pinagbantaan matapos nga siyang ipatawag nito dahil daw sa maingay yung kanyang motorsiklo noong July 12, 6:30 a.m. sa Caloocan. Natalakay ko na to kanina sa itimbre. Kaninang tanghali, action sa tanghali. Pero ni-request ko kung pwede siya makapag-antay hanggang alas 2 para ma-air din natin. May continue yung pag-air ng kanyang reklamo dahil kinapos kami sa oras kanina sa baba. Minamadali ko siya. Tama nga lang na matakot siya at meron talagang pagbabasyan yung kanyang sobrang pagkatakot. Kaya siya nagpapasaklolo sa atin. Tumapulis sa TV5 dahil pinagbantaan siya ng isang pulis. Alam naman po natin mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon, left and right, marami mga namamatay. Although, tayo naman ay sumusuporta sa ating kapulisan sa kanilang anti-illegal drug campaign. Walang kaduda-duda, 101% yung aming pagsuporta. Pero, pag meron tayong mga kababayan na hindi naman involved sa drugs at lumapit sa atin at humingi ng tulong, takot na takot, baka sila'y madamay at, di ba? Masama dun sa crossfire na hindi naman sila pasok sa droga at nanganganib yung kanilang buhay, tutulong tayo. Oo. Sa kaso nito, binantaan siya ng pulis. At ayaw niya, isang araw, matagpuan na lang siya dyan na patay at nilagyan na drug addict ako. Or drug po siya na huwag tularan. At sabihin na nanlaban na kahit hindi naman. Ginamit na ng pulis yun, yung pangyayari ngayong panahon na ito para makaganti sa kanya. Yun ang kinakatakutan niya. At kinakatakutan din natin. Kaya sabi ko, sige, we'll make sure na walang mangyayari sa iyo. Okay. Magandang hapon sa Mr. Barnedo. Ikwento niyo po yung pangyayari. Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng Wanted sa Radyo po tayo. Wanted po sa radyo. Saka kay Sir Rapi at kay Ma'am Luz Ninya. Okay. Magandang hapon po. Okay. Sige po, kwento niyo na po. Kasi po si PO2 John Tolentino, pinatawag po ako sa aking tirahan, inutusan ng kanyang bata na para kausapin ako tungkol sa motor. Then tapos po nag-usap po kami, medyo ang sagot ko sa kanya, pinagbantaan niya na lang ng mag-ingat na lang daw ako. Okay, kasama niya yung nanay niya rito kanina, mangyak niya kay nanay. So hindi kayo nagkaintindihan ni PO2. Sinusubukan natin tawagan si PO2 pero hindi natin makontak at ayaw magpakontak siguro ni PO2. Alright. So sir, ang itutulong namin sa inyo dito, yung pagbabanta ni PO2 na masiguro na hindi na niya kayo babantaan ulit at wala mangyari sa inyo sa pagbabanta. Pero nakalimutan ko tanongin sa inyo sa baba, although nag-research na si Odette, clear ka naman ayon sa barangay, hindi ka ba na oplan tokhang? Hindi po. Okay. Malinis po. Malinis ka? Apo. Hindi ka gumagamit? Opo, wala po. Hindi ka nasa listahan na nagbebenta? Wala po. Wala po. Okay. So bakit mo nakaaway ulit si PO2? Dahil lang po sa motor na pagbintahan niya po. Pero may mga ugong na pong may narinig na po ako tungkol about sa kanya na may mga kaso na siyang about sa asawa niya, binaril niya. Asawa niya, binaril niya? Opo, sa masela na bahagi. So kaya takot na takot na Opo. baka tutuhanin yung banta niya dahil kung misis nga niya, nabaril niya, kayo pa kaya? Opo, yun po sa akin. Aha. Kailan niya nabaril yung misis niya? Mga ito lang pong nadyaryo po yun, nadyaryo. Ano pa mga ginawa nito? Nanutok po ng baril. Okay. Sa barangay, bata ng chairman. Ang pangalan ay Michael. Tinutukan niya si Michael, okay. Opo.
Yun po yung yung mga nasa hagap kong yung time na nagpa-blatter po ako sa barangay ko. Ano pa? Binaril niya misis niya? Nagpapaputok pa ng baril. Nagpapaputok? Abay, dami palang record nito. Sige, si Colonel Ferdinand De Rosario, nakausap na natin to, Deputy Chief of Police ng Caloocan, willing man tumulong, pero kausapin natin one more time. Colonel De Rosario, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafi, saka po sa ating mga tagaparan. Ito pa lang si P.O.2 Cesar Tolentino ng PCP-1. Dati na po pala ito nakabaril, binaril niya po mismo misis niya sa maselan na bahagi, tinamaan. Kaya nga po, takot na takot tong si Mr. Barnedo, may dahilan na talagang matakot siya dahil kung misis nga nitong si P.O.2 nabaril niya mismo, ito pa kayang si Mr. Barnedo na hindi niya kano-ano. Di ba? Madali itong pumatay ng tao. So kaya po siya napunta rito, takot po siya na baka may mangyari sa kanya at sabihin ng laban. At saka ano pang ginawa? Nagpapaputok po ng baril sa bahay nila. So, meron po kayong ganung record, Colonel, tungkol dito kay P.O.2 sa kanyang mga ginawang pang-abuso sa kanyang barangay? Ang pagkakaalam mo po, Sir Rafi, nagkaroon po yan ng problema sa pamilya. Tama po yung ating complainant dyan. Nagkaroon po siya ng problema sa kanyang asawa at hindi ko lang po maklaro kung ano po dahilan. At po, nagkaroon po ng, alam ko nga po na nabaril niya yung kanyang asawa, pero yun po yung nasa height ng kanilang pag-aaway at ang alam ko ay naayos na po nila yon. Pero maski na sir, di ba yung nabaril niya yung kanyang misis, kahit nasabihin na natin si misis hindi po nagreklamo, di ba dapat siya nakasuhan siya? Admin man lang? Dapat? Opo. Totoo po na Sir Rafi, yung pong admin niya ay hindi ko lang po alam kung ano na status sa Napolcom kasi po, yung pangyayari po, ang humawak po ng kaso ay hindi po yung lokal na police. Ito po ay isinampa ng mga magulang ng babae sa Napolcom. Kaya po, anong nangyari po, ang Napolcom po ang kumuha ng jurisdiction. Hanggang ngayon po, hindi na po kami na-update ng Napolcom doon sa pangyayari. Sige po, kami po ay ang gagawa ng update dito at gusto po namin masibak po itong si P.O.2 Tolentino kung ganun. Ngayon sir, yung pong ginawa niyang kay misis niya na nabaril niya, mapanganib po na ito'y magsilbi pa ulit sa ating PNP o dito man lang dyan sa Caloocan o dito sa Metro Manila. Siguro sir, ba't hindi po natin lakarin sa tulong po ninyo na matransfer ho ito sa napakalayang lugar, halimbawa sa Tawi-Tawi, sa Basilan, na kukunti lang po yung mga tao at saka hindi siya pwede magtapang-tapang doon dahil kaharap niya, mga tausog, di yari siya. Di ba sir? Ano sa palagay niyo? Sir Rafi, bali po pwede po yun. Kaya lang po, meron po kasi tayong ngayon, pag may kaso po, hinihintay po nating madesisyonan and then yun po yung pamunuan ng PNP, pwede na po siyang tapon. Bali po kasi yung kanyang hearing kung saan po yung jurisdiction, doon muna po hiringan. Pero pag na po siya kanya nasintensyahan siya, yun po, pwede siyang itapon sa malayo. Dahil pero sir, alam mo, katulad sa Napolcom, mawalang galang na sa Napolcom, pero maraming tarantado dyan sa Napolcom. Okay, I'm not gonna mention any names. Kasi nga po, sa karanasan namin, merong ilang pulis dyan na may kaso sa Napolcom, murder pa, yung isa pa ata, rape, na-promote pa yung pulis na kinasuhan, di ba nins, ng murder, rape, lahat na ata ng pwede maikaso sa mga pulis na isunumbong niya sa Napolcom, kinasuhan sa Napolcom, mga nasi-promote sila. Kaya nga, gago yung mga ibang taga Napolcom dyan. So, paano naman to sir? Itong si Tolentino, baka ma-promote pa ito, baka itong PO2 maging SPO4 pa ito. Nga po, Sir Rafi, ang bali po ang mangyayari na lang po. Actually, Sir Rafi, bigyan po kita ng update. Sige po, sir. Inausap niyo po kanina, di ba? Opo, sir, Colonel. Ako po, tinawagan ko po agad yung PCP through radio. At ininformahan ko po si Chief Inspector Protasio, yung hepe niya ng PCP-1, yes, sir, regarding complaint po ng ating complainant doon sa ginawa niyang panunuto ko pambabastos. So, nangyari po, immediately po, pumunta po agad yung si Tolentino sa office ko kanina. Yes, sir. At nangako po siya bukas na siya po ay pupunta sa office at makikipagkita po sa akin kasama po yung complainant natin. Okay. Yun nga po, ang sabi ko sa kanya, pag ang complainant talagang desidido na asuntuin ka, papailang ka at kasong administratibo. Ayun. Okay, sandali lang po, Colonel. Kasi kanina po, wala ho tayong enough time na makapag-usap dahil nga po limited yung oras na
laan sa atin doon sa itimbre. So Mr. Frederick, willing ka bang humarap? Si Colonel tutulong na. Ano masasabi mo? Hindi na lang po. Hindi na lang. Opo. Pero papayag ka pa rin ng kaso. May phobia na po ako eh. Okay, hindi kita masisisi. Opo. Kahit sino, kahit na siguro ako kung ganun, babantaan ka knowing itong taong ito, kung misis nga niya, nabaril niya, ako pa kaya, sino ba naman ako sa buhay niya? Di ba? Opo. Matanong ko, ano na po nangyari doon sa misis niya pala, Colonel? May balita tayo? Actually po, yung misis niya ay nagsasama na po sila ulit. Uy! At maayos na po yung kanilang pagsasama. Kasi nung pong inasunto yan ng misis niya, nilagay po natin agad dyan sa ni-restrict po natin at pinailan po agad ng kasong kasama po yung request ng pamilya na ang pagkakataon nila ay sa Napolcom. Sige po. Kami po'y umaasa sa inyong mabilis na aksyon at napakalaki po ang aming tiwala sa inyo, sir. Alam po namin, action man din po kayo, Colonel. Colonel Del Rosario, mabuhay ho talaga kayo, sir. Sobrang thank you po, Colonel, sir. Direct file po namin yun sa Alam po nung misis niya yun, kaya nga po, ang po nun, Sir Happy. Yes, sir. Bandang ulit, ako pa kinakausap nung misis niya na yun daw ay out of ano lang nila. Kaya sabi ko, ano ba? Asuntuin mo na tutuluyan ngayon. So, yun po naging therapy, naging huling develop. Hindi, sir, kahit na sabihin natin, yung criminal inatras na. Pero sa admin sana, sir, yung PNP mismo ang magpursu ng case, di ba? Ang PNP Opo. ng complainant dahil nagamit niya yung kanyang baril, service firearm niya, pulis siya, binaril niya, misis niya. Dapat magsilbi yung warning sa lahat, yung masampulan siya na hindi kayo pwede magpadalos-dalos lalo pat misis nyo. Di ba, sir? Opo. Rafi, ang gagawin, aalamin ko po kung ano naging status ng kaso niya sa Napol para po kahit pa paano mabigyan ko kayo ng update. Pero po, doon po naman sa reklamo po ng ating kaibigan dyan na nasa Opo, sir. bukas po ng 10 a.m. ay handa ho ulit umarap ating police para magkaroon sila ng formal complaint. At yun nga po, kung pupursu niya yung kaso, ipapile po namin talaga yun. Administrative. Okay, sige po. Salamat po muli, Colonel Ferdinand Del Rosario, sir. Mabuhay ho kayo, Colonel. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Thank you. Okay, Sir Frederick. Sige, kung ayaw mo siyang makaharap, okay lang yan. Sasamahan namin kay Colonel, makapag-file ka ng formal complaint, criminal at saka administratibo. Ipa-follow up doon ni Colonel yung sa Napolcom kung ano nangyari doon. At kung halimbawa na na-absuelto siya, sabihin na natin, kunyari, na-absuelto siya, wala na siyang kaso, then, papasok yung kaso mo, papipiliin kita. Or, hanggat meron kasi siyang kaso, hindi siya matatransfer sa malayong lugar. Or, hindi ka magpa-file ng kaso sa kanya, pero nakalagay sa record niya, mancha, na nagbanta siya sa iyo, papatransfer natin siya sa malayong lugar. Mamili ka. Pag-isipan mo yan. Apa. Kung papatransfer natin sa malayong lugar, ang naiisip ko, tawi-tawi. Kayang-kaya naman natin yan. Apa. Piece of cake, sabi pa nga nila. Hindi ako nagbibiro. Apa. Tawi-tawi, kayang-kaya. Pero kung may kaso siya, hindi muna. Tama yung sabi ni Colonel. Hanggat may kaso yan, kailangang patapusin yung hearing, dito siya. Ngayon, kung hindi ka sasampa ng kaso, tawi-tawi. Okay? Apa. Or Basilan, mamili ka pa. Bigyan mo nga ng mapa ito ng Basilan sa Ambandaron. Hindi nga, sir. Di ba? Mamili ka, bigyan ng mapa si Sir Barnedo kung saan natin i-destino yung si PO2. PO2 Tolentino, kung nakikinig ka, medyo isanay mo ng sarili mo na ikaw ay, imagine mo ikaw ay nasa Mindanao, sa Tawi-Tawi o sa Sulu. Basilan, yes, sir. Sulu. Kasi po, ang pagkakaalam po, wala na sila ng asawa niya. Okay na po yan, sir. It doesn't matter. Sige, basta bukas siya sasama namin kay Colonel Del Rosario. Ano po? Salamat po, sir. Salamat din po. Yes, sir. Sa pagtanggap po sa akin. Thank you po. Thank you po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Kaya ako nasabing piece of cake at napakadali na ma-transfer yan sa malayong lugar kahit pa sabihin natin ang kaayos na sila ng misis niya. The mere fact na binaril niya kahit na pa ilang beses niyang isinusumpa na yun ay nagawa niya out of sobrang anger at that time.
Di ba? O, dahil nag-away Bugso daw ng sila galit. sa asawa. Hindi pa rin po pwedeng gawing dahilan yun para makalusot ka. Binaril niyo po, misis mo. Binaril mo is binaril talaga. Kahit ano pa, baliktad-baliktarin mo yung mundo, namaril ka pa rin. Walang kapatawaran yan. Dapat meron talagang kaakibat na parusa yan. At yung parusang yun, pasalamat ka nga, ay matransfer ka lang sa malayong lugar na kung saan, PO2, hindi ka na makapang-abuso. Kung nandun ka limbawa sa Tawi-Tawi, Basilan, tingnan ko lang kung kaya mong abusuin yung mga tausog. Tingnan ko lang. Yung tapang niya, no? Oh, hindi ubra ang tapang mo sa Mindanao. Sa mga tausog, baka ikaw pang gawing laruan. Tingnan na natin. Sige, okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.